dapat ipasaubayan natin sa kanya. Pero hindi yung dahil na maniniwala tayo kung sino nagsabi na siraan ang kanyang reputasyon dahil hindi nga natin matansya kung sinong paniniwalaan dito sa bagay na ito. Attorney Tranquil. Karagdagan, tama yung sinabi na aking kasamang si Attorney Karen. Pero nabanggit kasi ni Attorney Mark, no? Nasa ibang bansa, may nagre-resign. Siguro una natin tanungin, ano ba yung paraan natin dito sa Pilipinas? Pag tayo ba inuusig at tayo binabato na, mag-resign ka na, paano bang Pilipino? Tatayuan mo ba yan? Hindi. Lalaban. Kung naniniwala ako, wala akong sala. Let me just share this with you. Hindi ko hinihikayat kayo. Iniiwan ko lang sa inyo. Alam niyo, tinanong namin yan nung bago magsimula. Chief Justice, ikaw ba'y magre-resign? Matapos kami pumasok rito, ang aming mga ulo'y nakalabas. Ikaw ba'y magre-resign? Ganito ang pagkasagot niya sa akin. At kung tama ang sa amin, kung tama aking pag-alala, sabi niya, pinag-usapan ito ng aming pamilya, meaning immediate family niya. At sabi niya, maari kami maging sugatan. Itong wording niya, bloodied and messed up. Maaring ilan na lang aming kaibigan, pero tatayuan namin ito. Yun ang sinabi niya sa amin. Hindi ko kayo hinikayat, pero yun ang sinabi nung tinanong namin siya, magre-resign ka ba? Kaya nga kami, pag tinatanong kami na magre-resign, parang, hindi ho ba sinagot na namin yan? Yung ganun ang reaksyon namin, hindi ho ba sinagot na namin yan, day one? Pero talaga, every week, na ginawa ng Diyos. Ngayon nga ho, nung bago mag-Semana Santa, ang narinig ko ho, ganito hindi ba yung magre-resign bago ipako sa krus? Ganun na ho ang linya. Ganun na po Which brings me to the question, position po ba ng prosekusyon na dapat mag-resign si Chief Justice o gusto nyong matapos itong prosesong ito? At Congressman Tugna. This is my personal opinion, kung para sa ikatitipid ng ating bayan at para makabalik na ang ating Kongreso, lower house at ang Senate Impeachment Court in performing their task of legislating, malaking bagay na matapos na ito. Ngunit naniniwala din ako na this is the first time na magkakaroon ng oportunidad ang ating bansa na magkaroon at makakita ng isang full-blown trial ng impeachment case. So, naniniwala ako na maganda rin ito sa ating bayan. This is since we are an immature democracy, magkaroon tayo ng isang full-blown trial, makakita tayo ng isang impeachment na natapos na mayroon desisyon ang Senate Impeachment Court, unlike in the 2001 impeachment. Ngayon, Attorney Mark, gusto ko lang bumalik dun sa kaninang katanungan tungkol dun sa results ng mga survey na ang gusto ay mag-resign ng ating Chief Justice. Kami naman sa prosecution, kami ay maligaya dahil that is in full accord o sang-ayon yung resulta ng survey dun sa aming ipinaglalaban. Pero kami naman ay naniniwala na magkakaroon ng conviction ang Senate Impeachment Court based sa ebidensya na aming ipinresenta. So, we fully trust the Senate Impeachment Court, and any incidental benefit on the part of the prosecution based on the damaged goods theory or whiter than white theory is merely incidental, and the prosecution believes na kami ay magkakaroon ng conviction based sa ebidensya na aming naipresenta. Dahil nabanggit po ni Congressman Tugna yung mga surveys, panoorin po natin to ilan sa mga surveys at syempre bibigyan natin ng first chance yung depensang magbigay ng komento. Enough to impeach Chief Justice Renato Corona. Yan po ang naging resulta. Yes, 57%, 43% ang no. Dikit. Do you think Chief Justice Renato Corona will be convicted by the Senate? 61% yes, 39% no. Galing po yan sa PhilippineStar.com. Would you like to see Chief Justice Renato Corona take the witness stand? From PhilStar.com pa rin po. Yes, 84%. No, 16%. Malinaw po yan. Social Weather Survey, SWS, Social Weather Station Survey on the impeachment trial. March 10 to 13, 2012 po ang pagkalap po ng impormasyon. Yan po, ang verdict ay napanood po natin, 20+% ang nagsasabi ng not guilty at mataas po 70+% ang nagsabing guilty.
Yan po, komento from the defense team. Iba't ibang klase pong Opo. katanungan yun, Attorney Tranquil. Makikita nyo po na may lumalabas na nga survey ukol dito, pero gaya nga na sinabi ng ating Senate President na hindi ito katulad ng isang popularity contest. Hindi ito parang ice cream na maya-maya ang popularity ay natutunaw. Pero kailangan nating harapin itong survey pong ito. Ano bang tingin ko rito? Sa tingin ko nga po dito, nag-improve kami. Bakit? Sasabihin nyo, para namang sobra kang positive. Ganito po yan. Nung kami nagsimula, ang pakiramdam ko, ang totoo po, ang tingin ng tao, pag kahit ako tinitingnan, convicted eh. Meron nga ho, nagsasabi sa akin, marunong na tao pa, ba't yun may ilalaban yan? Tiyak, natalo kayo. Kasi popular yung posisyon na yan eh. Totoo, nakatanggap kami noon. Ngayon, nung matapos ang ilang linggo, ilang buwan, bumaba, tumataas nga, nakikita ko. Ibig sabihin, kahit papaano, ang ating mga kababayan ay handang makinig. At ngayon, binibigyan kami ng pagkakataon magpresenta ng ebidensya. Yun ang tingin ko ron. In fairness sa ating mga kababayan, meron po siyempre yung bumabatikos dito sa survey, pero lumalabas po dun sa question kung convicted o hindi. Malinaw po na dikit yung resulta. Ganun po ba yung inyong interpretasyon dito, Congressman Tañada? Well, ganito ang nakikita po namin, itong surveys are snapshots, no? Taken at a specific period of time, kung saan ito'y magbibigay ng resulta kung naniniwala ang tao sa ginagawa po ng kahit anong panic. So, sa position po namin, yung surveys lalong nagpapatibay na yung mga ebidensyang nilatag po ng prosecution, no? And yung caveat dito is, of course, the defense has not presented their evidence yet, no? Nagpapakita po ito na tinatanggap po ng taong bayan, kaya sila yung nagdesisyon ng ganon sa ebidensya na nailatag po namin. Now, kung yan ba ay magbabago, pagkatapos po magpresenta ng ebidensyang depensa, kailangan po hintayin po natin yung susunod na survey. And I'm sure, itong survey na ito is for the first quarter, no? Regular survey ng both SWS and Pulse Asia. I'm sure there's going to be the second quarter survey sometime in June. Dadagdag ko lang, I completely agree with Congressman Erin nga na snapshots yan. Lalo na, katulad dati, nagkaroon ng Inquirer survey, tapos doon lamang yung defense, sinasabi na almost 70% na no to conviction and they think dapat ma-acquit. Tapos 29% lang yung nagsabi na, mga 30% pala yung nagsabi na dapat ma-convict. So pero tinanong kami nun, do you think this is a good sign? Sabi namin masyado pang maaga ni hindi pa kami nagpepresenta ng ebidensya. Kaya dito natin makikita, paiba-iba talaga yung sentimento, paiba-iba rin yung surveys kasi nag-iiba-iba rin yung respondents ng bawat survey. Gusto kong malaman sa magkabilang panig, this question was posed by one of the senator judges and kasi ito yung mga discrepancies sa SALN is said to be a correctable offense. I would like to ask both sides, is a correctable offense an impeachable offense? Ayan, Depensa. napakaganda pong katanungan. It goes into the heart of this whole controversy. Attorney Rico. Siyempre po malinaw po ang aming pananaw dito na kung meron man pong pagkakamali ang isang government official, no, in the entries dun sa SALN niya ho, under ho dun sa batas binibigyan ho ng pagkakataon na ito ay maribisa at maayos bago siya mabibigyan ng penalty, no. So in our case ho, hindi naman ho namin sinasabi na may mga pagkakamali. Bakit po namin hindi masabing may pagkakamali? Sapagkat hindi naman po malinaw ang batayan, hindi malinaw yung alituntunin kung paano ba magtatala ng mga entries doon sa SALN. No? At makikita ho natin yan na mas marami na rin naman ho umamin ng mga government officials na maski sila ay hindi naman ho sila naglalagay ng acquisition cost. Ngayon, ang tanong, kung hindi ka ba naglagay ng acquisition cost, ito ba'y pagkakamali? Ito ba'y pagkakasala na at kinakailangan bang ikay matanggal na sa iyong posisyon? Ano? Hindi ho malinaw yan. Kaya nga ho ngayon, yung Civil Service Commission, ay nagtayo po sila ng isang task force. Ito po on record po, ito hindi po namin ito ginagawa. No? Nagtayo po yung Civil Service Commission at hinihikayat ng iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan upang reviewin, pag-aralan, at linawin kung paano ho ba talaga dapat ang mga government officials and employees ay maglagay ng kanilang mga entries dun sa SALN. So, ang posisyon po namin, dahil may mga agam-agam at may hindi ho malinaw ang batayan, hindi naman ho kailangan
parusahan si Chief Justice Corona. Kung siya nga po ba ay nagkamali dito, hindi po siya kinakailangan parusahan at hindi po siya kinakailangan tanggalin bilang punong mahistrado ng ating Korte Suprema. Attorney Justiniano. Kung ganyan po ang tiwara ng depensa, di lalo nga kailangan mag-testify si Chief Justice Corona para ipaliwanag niya kung good faith ba siya doon sa mga omission doon sa SALN. Ngayon, pangalawa, yung pong mga real property na isa po lang aspeto ng SALN yan. Yung kung saan issue yung ano ba dapat ilagay na acquisition cost. Ang isa pa, yung cash. Sabi ko nga kanina, SALN noong 2010 ang declared na cash ay 3.5 million. Napatunayan naman namin sa deposito sa PS Bank at saka sa BPI, almost 31 million. Ay palagay ko po naman ay kilo-kilometro na ang layo nito para sabihin ito'y good faith pa. Di po saan balik kung barbarya lang ito eh. Attorney Rico Quicho. Oo, lagay ho natin sa tamang aspektong legal. Ano ho bang aligasyon patungkol sa Article 2? Ano po ba? Ito po, ang sinasabi sa Article, hindi po, 2.3. Failure to declare some of his assets in the SALN. Hindi po ba yung kasay assets? Okay. Ganito Attorney po, Tranquil. kung ako'y... Ano po ba ang entry sa accounting nun? Ganito po, no? Hindi naman po tayo lalayo. Ang ating mga kabataan, pwede nyo naman kunin yung articles of impeachment at mabasa. Ang nakalagay po doon is filing and disclosure. Magtatalo po kami kahit buong maghapon, ipipilit nila yung 2.3. Dahil po napalaglag namin yung 2.4. Yung sinasabi lang ill-gotten wealth. Yung 2.3 yung sinasabi lang, doon nila pasok yung ibang property. Sabi nila, kung hindi mapakita na may kakayanan siya, ay malamang ito'y nakaw. Therefore, there is that presumption. Huwag na po tayo magtalo doon. Palagay ko, mismo ang Senate President ang nagsabi yan. Tingnan nyo nga kung ano yung ground. Ang sabi, filing and disclosure. Maari po magtalo kami maghapon. Pero at the end of the day, ang magdidesisyon po sila. Ang sinasabi lang po namin, ito ang nakalagay sa articles of impeachment nila. Ganito po yan, may ruling na po ang Senado na kami allowed magpresenta doon sa article, sa paragraph 2.3. Matagal na pong tapos yan. Hindi na natin pwedeng baguhin pa yan. Okay, maraming salamat po, Attorney Justiniano. Alam niyo po,